Okay, hello mga classmate. Okay, our lesson for today is about factoring general trinomials wherein equals 1. So, in a quadratic trinomial, ax squared plus bx plus c, ang a natin is 1. Okay, example number 1. We have here x squared plus x minus 12. So, ipapactor natin yan. So, una, gawa tayo ng parentheses. Diyan na yung sagot. Okay. So, sa x squared plus x minus 12, kapag itong constant term ay negative, kapag negative to, ibig sabihin yan, yung factor natin na dalawa, yung factor ng 12 na dalawa ay hindi parehas ang sign, either negative or positive. Then, yung sa gitna na term, nagsasabi na dun sa dalawang factor ng 12, yung malaki is positive. Okay, ito siya. Halimbawa, sa 12. Ano ba ang factor ano ba ang mga factor ng 12? So, 1 times 12, 2 times 6, and 4 times 3. Okay, again, ibig sabihin nito, kapag negative to, ibig sabihin, hindi parehas yung sign. So, negative 12, ito yung product, then ito yung sum. Ibig sabihin, yung product niya ay negative 12, then ang sum niya 1. So, mag-iisip tayo ngayon ng dalawang number o factor ng negative 12 na kung saan ang sum ay 1. So, ito yung mga option. 1 times 12, 2 times 6, 4 times 3. I choose this one. So, 4 and 3. Piliin natin din 4 and 3. So, kung 4 and 3, ang sinasabi ng negative 12, hindi parehas yung dalawang to, hindi parehas. Kapag negative to, ang sinasabi, hindi to parehas na 4 tsaka 3. Hindi parehas yung sign. Then, ang sinasabi naman nasa gitna, yung malaki ay positive. So, ibig sabihin, sa 4 and 3, ang malaki 4, kaya ang 4 positive, ang 3 ang negative. Nagets ba? Ulitin natin. So, I choose 4 and 3. I choose 4 and 3. So, ibig sabihin ng negative 12 dito, hindi parehas itong dalawa. Ang sign ng dalawang ito, hindi parehas. Kapag negative ito, ang ibig sabihin, hindi parehas yung sign. Then, ang sinasabi naman itong nasa gitna, dapat yung number doon sa sa 4 and 3, ang positive yung malaki. Kaya yung 4 ang positive, negative yung 3. Kasi when you get the product, check natin, when they get the product, negative 12, then when you find the sum, 1. Okay, kaya ang factor niya ay x plus 4, x minus 3. So, the factor of x squared plus x minus 12 is equal to x plus 4 times x minus 3. Yan ang factor niya. So, again, here, example number 2, x squared minus 2x minus 35. Hahanap tayo ng dalawang number or factor ng 35 na kung saan ang sum ay negative 2. So, ibig sabihin ulit, sa mapipili nating number na dalawa, hindi parehas. Ibig sabihin ng negative dito, hindi parehas. Then, ibig sabihin ng negative, yung malaking number sa dalawa ay negative. Okay. Let's say, sa negative 35, that is 7 times 5. So, dapat hindi to parehas, hindi parehas na negative, hindi parehas na positive. Kasi sinasabi niya na kapag negative dito, hindi parehas yung dalawa. Hindi parehas. Ngayon, alin dyan ang negative, alin dyan ang positive.
Ito ngayon yung nagsasabi na kapag negative dito sa 7 tsaka 5, ang malaki yung negative. Ang malaki yung negative. Alin yung malaki sa dalawa? So 7. So negative yung 7. Positive yung 5. Kapag negative dito sa constant term, ang ibig sabihin, ang dalawang ito hindi parehas. Hindi parehas na negative, hindi parehas na positive. Then, pag tiningnan mo sa gitna, itong term na to, negative to, ibig sabihin, sa 7 tsaka 5, ang negative, ang 7 yung negative. Kaya ang factor niya ay x minus 7 times x plus 5. Okay, nagets ba? Ulit dito sa example number 3. So, 24, then negative 11. Okay. Ang ibig sabihin naman nito, kapag positive ito, parehas ang sign niya. Then, ang sinasabi ng gitna, parehas na negative. Okay, pag positive dito, parehas na negative. Okay, kaya sa 24, I choose, let's say, 8 tsaka 3. 8 tsaka 3. So, parehas na ano? Parehas na negative. Okay, check natin. Ano yung product niya? Negative 8 times negative 3, positive 24. Ano yung sum niya? Ano yung product niya? Product niya ay 24. Yung sum naman niya is negative 11. Okay, kaya ang factor ng x squared minus 11x plus 24 is x minus 8 times x minus 3. Okay, gets ba? Okay, let's proceed to number 4. Sa baba naman tayo, number 4. So, 45 tsaka 14. So, ang ibig sabihin nito, ang sinasabi nito, parehas na yung factor natin, 9 and 5, 45. Ang sinasabi nito, parehas na positive. So, parehas na positive. Again, yung kanyang product is 45, then yung kanyang sum is 14. This is the product, this is the sum. Okay, kaya ang factor niya, ayun o, nakikita na, x plus 9 times x plus 5. Okay, nagets ba? Okay, gawin nyo na lang, i-pause nyo, then pwede nyo naman balikan. Okay, number 5. X squared plus 7x minus 8. So, factor natin na. Yan ang unang gagawin. So, ano ba yung dalawang number na may product na negative 8 at may sum na 7? Ano yung sinasabi nito kapag negative dito? Hindi parehas. Hindi parehas. Kaya ang factor lang naman ng 8 ay 8 tsaka 1. 8 tsaka 1. So, ibig sabihin, hindi parehas. Then, anong sinasabi nito? Kung hindi parehas, ang positive yung malaki. Ang positive yung malaki. Kaya, positive yung 8, negative yung 1. Kaya, ang product nito ay negative 8. Ang sum naman ay 7. Kaya, ang factor niya ay x plus 8 times x minus 1. Okay na ba? Okay, let's have another example. So, x squared plus 5x minus 36. Okay, ano yung dalawang number na may product na negative 36 at sum na 5?
Okay, ano ulit yung sinasabi nito? Negative, hindi parehas ang malaki, positive. Hindi parehas ang malaki, positive. Okay, so 9 and 4. 9 and 4. Hindi parehas ang malaki, positive. Hindi parehas ang malaki, positive. Kaya positive yung 9, negative yung 4. Check natin. Ang product niya is negative 36. Ang sum niya ay positive 5. Kaya ang factor ay x plus 9, x minus 4. Pwede din naman niya na x minus 4 times x plus 9. Parehas lang din naman yan. Okay?